there is an increase. May dagdag singil po tayo na 64.27 centavos sa presyo ng kuryente ngayong Marso. Sasabayan na rin ang dagdag sigil sa kuryente ang big-time oil price hike ngayong linggo. Inanunsyo kanina ng Manila Electric Company o Meralco na simula ngayong Marso, tataas na rin sa 13 pesos and 81.61 centavos ang overall rate sa kada kilowatt hour ng presyo ng kuryente. Kasunod ito ng nasa 64 na sentimo kada kilowatt hour na dagdag singil ng kuryente ng power distributor. Para sa tipikal na customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan, aabot sa 129 pesos ang maaaring madagdag sa kanilang March bill. Nasa 193 pesos naman para sa may monthly consumption na 300 kilowatt-hour, habang nasa 257 pesos ang inaasahang dagdag bayarin ng may 400 kilowatt-hour consumption at 321 pesos sa 500 kilowatt-hour na konsumo ng kuryente. Ayon kay Meralco spokesperson Josel Darriaga, pangunahing dahilan ng power rate increase ay bunsod ng pagtaas ng singil sa transmission at generation charges. Wala pa anya rito ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa global market. Krisis sa gitnang silangan ay hindi pa naka-factor in dito. Yan marahil ay madadama natin sa susunod na buwan ng Abril batay sa kasalukuyang March supply month. Paliwanag pa ng Meralco, wala namang direktang epekto ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa presyo ng kuryente. Ito ay dahil natural gas ang karaniwang ginagamit ng karamihan sa mga supplier ng kuryente ng Meralco. Inilahad naman ni Meralco Vice President and Utility Economics Head Lawrence Fernandez na hindi pa nila masabi ang epekto ng pagtaas ng naturang fuel prices sa presyo ng kuryente. Pero yung fuel cost, siguradong may impact na siya. Hindi lang natin masabi pa kung gaano kalaki kasi hintay natin gaano pa ba itatagal itong nangyayari sa Middle East. Gaano katagal pa yung impact niya sa fuel prices, lalo na sa liquefied natural gas na ginagamit ng mga malaking power plant sa Pilipinas, lalo sa Batangas. Ayon sa Meralco, titignan pa nila kung ano ang gagawin ng kanilang mga supplier sa pagbili ng liquefied natural gas na papasok sa generation charge para sa buwan ng Abril. Sa ngayon, hindi natin maiiwasan ito. Malaking power plants natin ay dependent on imported natural gas. And given the seasonal increase in demand for electricity darating sa summer, kailangan natin itong mga power plant na ito na tumakbo para hindi tayo magkaroon ng rotating brownouts. Dagdag pa ng Meralco, inaasahan din ang pagtaas ng konsumo ngayong tag-init mula buwan ng Marso na magdudulot ng paglaki rin ng demand sa kuryente. Residential, commercial, and industrial customers' consumptions really go up during this period, during the summer months. Nagkaroon pa ng krisis sa gitnang silangan, Middle East na maglalagay ng pressure sa fuel supply. Kaya those two factors are really most probably going to drive prices higher at kami gusto na namin i-emphasize yun na talagang it's almost inevitable. Para naman sa mga residential customer ng Meralco, dagdag pasanin nito sa kanila kasabay ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at ng inaasang pagmahal na rin ng mga bilihin. Mahirap na magbayad pagka masyadong mataas na yung kuryente. Hindi po kaya, siyempre. So pag walang mga trabaho, kailangan magtipid. Konting tipid talaga, adjust. Para di makakonsumo. Hindi na kami kaya. Madalas na kami nakasulan. Sa kabila nito, sinisiguro nila ng Meralco na may sapat na fuel na maibibigay ang kanilang mga supplier at ng sariling generation arm nito upang hindi umabot sa pagpapatupad ng rotational brownout. I think at this point, wala pa naman doon sa puntong kailangan nating mag-rotate ng supply sa kuryente na aabot sa brownout. Wala akong tayo doon. Bukod dito, batid niya ng Meralco ang pangangailangan sa pagtitiyak na hindi magkakaroon ng price shock sa kanilang mga customer. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.